Nagdidiliryong nagdilat ako ng mga mata, sabik na sabik sa pinakahihintay na permanenteng pagpikit. Pinahid ko ang mga mutang pabaon ng lumipas na gabi at muling sinariwa ang babala ng dati naming katulong na si Aling Nora. Mag-ingat ka sa katapat mo. Kung hindi ikaw ang papatay niya, ikaw ang papatay sa kanya. Nanuot sa ilong ang singaw ng katawan ng mga hindi pa nakikitang tao, pero nasisigurong nasa paligid. Ang maasim-asim na gatas ni Mama. Sinturong balat na kinapitan ng usok ng sigarilyo ni Papa. Pinulbong sabon na may halong yeso ng aming dalagitang kasama sa bahay. Pumikit ako at hinayaan ang imboluntaryong paglasap sa linamnam at bangong kasama ng bawat pagsinghot. Ito ang buhay na kinagisnan. Amuyin ang kilikili ng bawat nilalang. 10 taon ako nang unang malaman ang tunay na pagkatao, kung pagkatao ngang matatawag. Wiling-wili ako noon sa pag-amoy sa singaw ng kilikili ng mga kalaro. Paborito ko ang taguangpong dahil sinisiksik at sinisimsim ko ang pawis sa katawan ng mga kalaro habang kasama sila sa pagtatago sa kung saan-saang sulok. Gustong-gusto ko ring inaamoy ang aking mga magulang. Natutuwa sina Mama at Papa sa mahigpit at matagal kong mga yakap sa tuwing sinasalubong sila mula sa trabaho. Kung alam lang nila, ginagawa ko yun higit dahil sa pagsimsim ng kanilang amoy kaysa paglalambing. Minsan nahuli ako ni Aling Nora na nakaluhod sa tabi ng kama ng aking nakatatandang kapatid. Nakataas ang isang kamay ni Kuya Arnold habang natutulog. Nakasando siya. Nakatitig lang ako sa kilikili ni Kuya Arnold. Manghang-mangha sa nakabulatlat na mga tupi ng balat, sa makapal at walang kaayusang tubo ng itim at kulot na buhok. Hindi ko pa alam noon kung anong atraksyon meron ang kilikili ni Kuya Arnold sa akin. Ang nasisiguro lamang, doon nang gagaling ang amoy na hanap-hanap. Para akong nawala sa disyerto. Ilang araw nagbata ng tuyong lalamunan at saka pinalad na makatagpo ng oasis. Matagal nang natighaw ang uhaw pero ayaw nang umalis sa tabi ng tubig. Natatakot na muling maubusan ng maiinom. "Halika nga rito!" Narinig ko muna ang nakaiinis na boses ni Aling Nora bago naramdaman ang paghatak niya sa likod ng aking t-shirt. Tahimik niya akong hinila palabas ng kwarto ni Kuya Arnold at dagling isinara ang pinto. "Anong ginagawa mo?" "Hindi kita maintindihan," pagkukunwari ko. Wisit ako kay Aling Nora. Natutuwa ko ng kaunting Bisaya sa kanya at dahil doon, lihim na nagtitiis sa pagkainsulto. Tuwing tinutukso ng mga kaklase ang teacher naming si Buwana, para na rin akong tinatamaan. Dagdag na rason sa pagkainis ang kakatuwa niyang katangian. Siya lang ang taong hindi ko masagap-sagap ang amoy. Sa tuwing sinusundo ako ni Aling Nora sa paaralan, parang nararamdaman niyang sinisinghot ko ang mga taong nasa paligid. Parang nararamdaman niya rin ang hindi ko mapagtagumpay ang paghuli sa amoy ng kanyang katawan. Palagi, tititigan muna niya ako ng matagal bago takpan sa ilong ng walang amoy na palad. "Ano ang ginagawa mo?" "Wala." "Kitang-kita kita. Kitang-kita kita." Iiling-iling niyang sambit. Ano bang masama sa ginagawa ko? Gigisingin ko lang sana si Kuya." Pagsisinungaling ko. Sa tono ng kanyang pananalita, tila may malaking kasalanan akong ginawa. "Kailan mo na lamang kyautibel ka?" "Ano?" Biglang naaburido si Aling Nora. "Napakahilig mo nang umamoy? Hindi mo pa rin alam kung ano ka? Ano ba ako? Isa kang kyautibel. Aswang na nang aamoy ng tao."
Bumungis-ngis muna ako dahil sa nakakatawang salita bago sunod na nalaman. Isa akong ampon. Ang tunay kong ina ay isang labanderang biktima ng panggagahasa ng isang grupo ng mga karpintero. At mas mahalaga, ang kapwa Kyautebel na si Aling Nora ang dapat kong pagpasalamatan sa tinamong mariwasang pagpapalaki. Sabi ni Aling Nora, nagtatrabaho na siya sa amin bilang katulong nang mamatay ang 3 linggong sanggol ni Mama habang natutulog sa kuna isang hapon. Nagluluto raw siya noon ng ginatan sa kusina at kasalukuyang naliligo si Mama sa banyo. Kampanting walang mangyayaring masama sa nahihimbing na anak. Hindi raw alam ni Aling Nora kung ano ang ikinamatay ng sanggol. Pumasok na lang basta ang masangsang na amoy ng sariwang bangkay sa kusina. Akala ko nga, nagkamali ako ng luto ng ginatan. Anya. Pero hindi. Iba ang amoy ng bangkay. Nakasusulasok. At sa totoo lang, hindi rin naman ako ganong kapalpak magluto. Parang ginatan lang, napakasimple. Agad niyang nalaman na namatay na nga ang batang sumunod kay Kuya Arnold. Bigla niyang naalala ang aking inang lihim na nanganak halos kasabay ni Mama. Ilang araw lamang ang pagitan at nooy nagsisilbi bilang labandera sa bahay. Itinatago raw nila ako noon sa maliit na kwartong tinutuluyan, katabi ng garahe at malayo sa kwartong tulugan, kaya hindi naririnig ang mga pag-iyak ko sa gabi. Tanong ko, lumalaki ang tiyan ng babae kapag nabubuntis. Hindi ba ito nahalata ni na Mama at Papa? Ang tugon lang niya. Payat na babae ang aking ina at sumapat na ang palagi ang pagbibitbit ng mga labada sa harap ng tiyan para ikubli ang pagbubuntis hanggang sa kabuwanan. Ako ang bunga ng panggagahasa ng isang grupo ng mga karpintero. Parati kong pinagsasabihan ng ina mong wag magpalisaw-lisaw sa gabi, pero nakinig ba siya sa akin? Hayon, naglilima yun sa ginagawang bahay sa kabilang kanto. Nagipaghuntahan sa mga kung sino-sinong lalaki. Pasensya ka na pero totoo naman. Naghahasa tuloy siya. Dali-dali raw niya akong kinuha mula sa kwarto at ipinalit sa sanggol na namatay. Pinaaalis niya rin kagyat ang aking ina. Bit-bit ang bangkay ng sanggol matapos ang ginawang pagpapalit. Pinalabas na nakipagtana na lang sa kung sinong lalaki ang aking ina. Muntik ko na ngang sabihing may kasintahan siyang karpintero para mapagtakpan naman ang kahihiyan niya bilang babae. Dagdag pa ng labandera. Pero ayoko nang madagdagan pa ng kasinungalingan. Hindi ako makapaniwala sa pinagsasabi ng katulong. Sumagi sa isip ko noon. Hindi siguro nga ang lagi niyang ninangata. Baka kung anong halaman pala iyon. Marijuana? At isang matandang bangag ang kausap ko. Pero sinakyan ko pa rin. Bakit mo naman siya pinalayas? Dahil alam kong hindi niya matitiis na angkinin ka pagdating ng panahon. At ano na lang mangyari sa imo? Ang mga nagpalaki sa imo, anong mararamdaman nila? Maniwala ka, para sa iyo rin ang ginawa ko. Naiintindihan ako ng mama mo, kaya sumunod siya nang walang pagtutol. Hindi man lang ba nakahalata sila, Mama? Siguro naman magkaiba ang mukha namin nung namatay na bata. Ang sanggol, iisa ang mukha. At kahit sabihin ko sa mama mo ang pinagagawa ko noong hapong naliligo siya at nagluluto ako, hindi rin siya maniniwala. Tao ang magdedesisyon sa sarili niyang katotohanan. Paano ako naging Kyautebel? Kyautebel ang mga magulang mo. Pati yung nanggahasa sa nanay ko? Oo. Paano mo nalam? Ay, ambot! Basta Kyautebel ang mga anak ng mga Kyautebel. Nang magtanong naman ako tungkol sa pinanggalingan ng mga Kyautebel, ngumisi muna siya bago sumagot. Sa kuli-kuli. Hindi ako gaanong naapektuhan ng revelasyon ni Aling Nora. Masyadong pantastiko ang salaysay ng aking pinagmulan para sa aking pag-iisip. Hindi ko matatanggap na anak ako ng isang labandera sa isang mapang-abusong karpintero, kung sino man ang ama ko sa sinasabing grupo ni Aling Nora.
Pero hindi ko maitatanggi ang kakaibang lakas ng pang-amoy at ang ekstansya, orgasmo, ligayang dinaranas, nakakabusog, nakakalibog, sa tuwing nakakasinghot ng mga tao. Kaya natanggap ko ang detalyeng iyon. Isa akong Kyautibel. Kabilang ako sa mga nilalang na nabubuhay sa pag-amoy ng katawan ng tao. Hindi kami pumapatay, nakikisinghot lang. Nagpapawis lamang ng matindi ang kilikili ng mga taong sinasagap namin ng amoy. Isang malaki at mahalimuyak na handaan ang turing namin sa mga pampublikong lugar. Hindi kami magkandatuto kung aling amoy ang uunahin sa isang katutak na nakahaing mga amoy. Paborito namin ang mga kilikili at wala kaming pinipili. Babae o lalaki, bata o matanda, ninanamnam namin ang samyo ng katawan. Bagaman, aaminin kong may paboritismo sa pagsamyo ng mga lalaking makapalang buhok sa kilikili at may kaunting reserbasyon sa pag-amoy ng matatanda. Hindi tugma ang nararamdamang paninigas ng ari dulot ng pagsinghot sa isiping may edad na rin sina mama at papa. Mga kapwa Kyautibel lamang ang hindi namin maamoy. Hindi kami tulad ng mga kantanod na pinapatay ang mga dinadala ng mga buntis sa pamamagitan ng pagsinghot sa batang nasa sinapupunan ng ina. Hindi kami gaya ng mga manananggal at ibang aswang na nahahati ang katawan, nagiging hayop sa gabi at kumakain ng mga laman loob ng tao. Hindi kami nanliligaw tulad ng mga tikbalang. Hindi kami nananahan sa puno tulad ng mga kapre. Hindi kami nananakot tulad ng mga lagalag na pugot. Hindi kami takot sa araw tulad ng mga vampira. Ganito lang talaga kami, malakas ang pangamoy at parating uhaw sa singaw ng katawan. Wala kaming takot na patayin ng tao. Wala silang dahilan. 20 taon na ako nang magpaalam sa amin si Aling Nora. Mahigit 60 na ang katulong. Ayaw na sana siyang paalisin ni mama pero nagpumilit. May kailangan daw siyang ayusin sa kanila. Ako ang nagpresintang maghatid sa kanya sa pier hanggang sa huling sandali. Ayaw niyang sabihin sa akin kung ano ang biyahe ng sasakyan niyang barko o kung sasakay ba siyang talaga sa barko. Makikipagkita lang ako sa katapat ko. Panahon na. Nakangiti niyang sabi bago ako itinulak pabalik sa kotse. Wala na akong nabalitaan tungkol kay Aling Nora mula noon. Pero mula rin noon, hindi ko naalis sa isip ang kanyang babala nang magtanong ako kung ano ang sinasabi niyang katapat. Mag-ingat ka sa katapat mo. Kung hindi ikaw ang papatayin niya, ikaw ang papatay sa kanya. Ang katapat ko raw ang may taglay ng pinaka mabangong singaw ng katawan na aking maaamoy sa tanang pag-iral bilang Kyautibel. Malayo pa lang, agad ko nang makikilala ang amoy niya. Pero hindi kami makakapagsama ng matagal. Pareho naming gugustuhing sunggaban at kitilin ng buhay ng isa't isa. Ang halimuyak ng aking katapat, ang halimuyak ng aking kamatayan. Kaya ang karamihan sa mga Kyautibel ay namamatay ng maligaya. Sabi pa ng labandera. Paano yung iba? Yung mga nakakapatay sa katapat nila? Tanong ko. Iyan ang panganib na dapat tanggapin sa pagiging Kyautibel. Mamatay ng maligaya o mamatay ng malungkot dahil pinabaya ang makakawala sa hawak ang ligaya ng kamatayang hinahanap-hanap. Nagdesisyon ako. Sa sandaling makita ang katapat, hindi na siya pawawalan. Hindi ko palalampasin ang pagkakataon para mamatay ng maligaya. Ang desisyon na iyon ang dahilan ng sandaling panahong pagkarahuyo sa paghahanap sa aking katapat.
Naging listo ako sa tuwing napupunta sa mga lugar kung saan mas madaling pagpawisan ang mga tao. Umaasang masamyo ang pinakamabangong kilikili sa buong mundo. Tinatandaan ko ang mga mukha ng mga taong itinuturing na mabango. Sinusundan paminsan ng ilan, sinasadyang bungguin o lapitan, umaasang magtama ang mga mata o ilong. At nang sa gayoy magkakilala, mag-amuyan, at kung tunay si Aling Nora, magpatayan. Ilang buwan akong sadyang nagpalisaw-lisaw sa Divisoria, Baclaran, Quiapo, mga basketball court, istasyon ng bus, pero walang amoy na nakapagpabaliw sa akin. Makaraan ang 1.5 taon, napagod ako. Nagpasyang kalimutan na ang pagkakaroon ng katapat, pati ang pagkilala sa sarili bilang Kyautepel. Pinaniwala ko ang sarili na ipinanganak lamang na malakas talaga ang pang-amoy at may kakaibang pagkabighani sa kilikili ng ibang tao, lalo na sa mga lalaki. Pinilit kong maniwalang isa akong normal na individual. Kinontento na lamang ang sarili sa pag-amoy at paghimod sa singit-singit ng katawan ng mga paminsan-minsang nakakatalik. Hanggang sa nakilala ko si Choi. Good morning, sir. May I speak to Mr. Speaking? Sino ito? Ay, this is from Good Credit po. Tanong ko lang po, sir, may credit card na po ba kayo? May kausap raw siya ng mga sandaling iyon. Hiningi ang contact number ko at siya na raw ang tatawag. Ibinigay ko naman. Siya pa lang ang ikalawang kliyenteng nagpakita ng interes noong linggo na iyon at matatapos na ang buwan. Kailangan ko na ng komisyon. Makalipas ang ilang oras, tumawag siya. Nag-aalok pala ng ibang trabaho. Mas malaki raw ang sweldo kaysa telemarketing, kaya madali akong natukso. Napagkasunduan naming magkita sa isang coffee shop kinagabihan. Habang naglalakad papunta sa coffee shop, napansin ko na agad ang lalong paglakas ng pang-amoy. Laksang metro pa ang layo, ngunit nalanghap ko ng 2 araw nang isinuot ng barista ang kanyang pantalon dahil amoy pinakula ang luya na ito, na may amoy kaping halong gatas ang pawi sa kilikili ng manager ng coffee shop, na amoy tanglad na binudburan ng pinulbos na pongkan ang alak-alakan ng babaeng umiinom ng cappuccino sa tabi ng pinto. Tumitindi ang mga amoy at nahahaluan pa ng iba sa bawat hakbang ko papunta sa coffee shop. Nang buksan ng gwardya ang pintong yari sa hiniwang salamin, napahawak ako sa balikat ng babaeng amoy tanglad na binudburan ng pinulbos na pongkan ang alak-alakan na nakaupo malapit sa pinto. Napatili ang babae, muntik matapon ang iniinom niyang cappuccino. Hindi ko na ihanda ang sarili sa biglang pagsalakay ng amoy ng lalaking umu-order sa counter. Pinaghalo-halong pinitpit na sampagita, binanat na plastik at bib ng isang taong batang lalaki. Sa sobrang bango, pansamantala akong nalasing at pinanghinaan ng tuhod. Sa pagtili ng babae, napalingon ang lahat sa amin, kasama na ang lalaking amoy pinitpit na sampagita, binanat na plastik at bib ng isang taong batang lalaki. Nasilayan ko ang mukha niya. Makapal ang mga kilay sa ibabaw ng namumungay na mga mata. Nahuli ko siyang nagtakip ng matangos na ilong, damay pati may kakapalang mga labi bago ako tumalilis sa coffee shop. Sa loob ng umaandar na taxi, nagbalik sa normal ang aking pang-amoy. Mapayapa ang naging pagsinghot ko sa singaw ng katawan ng driver at sa kulob ng hangin na lalahiran ng samot-saring pinagpawisang mga tumbong at kutsyong amoy itlog ng surot. Tumunog ang aking cellphone.
Hindi ko kilala ang number na lumitaw sa LCD pero dagling na siguro siya ang tumatawag. Muling nagliyab ang pagnanasang amuyin ang sariling kamatayan. Sino ka? Choi, gusto mo magkita? Nakilala ko ang boses ng lalaking amoy pinitpit na sampagita, binanat na plastik at bib ng isang taong batang lalaki. Humihingal rin siya. Alam kong naaapektuhan rin siya ng singaw ng aking katawan. Sige. Napag-usapan naming magkita sa Monumento Station ng LRT kinabukasan. Pampublikong lugar ang pinili namin sa udyok ng lohikang may impit ng kaduwagan sa pagharap sa hinahanap na katapusan. Mas kaunti ang tsansa na magpatayan kami sa harap ng maraming tao. Gusto lamang naming bisitahin at sandaling singhutin ang halimuyak na kamatayan. Sa LRT, para magkaroon ng pagkakataong umurong kada estasyon. Pero kapag sumapit na sa pinakahuling istasyon at pareho pa kaming nakasakay, bahala na. Maingat na maingat ang ginawa kong pagpili sa isusuot sa araw ng paglanghap sa amoy ng sariling kamatayan. Gusto kong maging kaakit-akit. Hindi lamang ang taglay na amoy ng katawan kundi pati ng itsura. Isinuot ko ang paboritong kamiseta na tamang-tama ang yakap sa aking katawan. May kahigpitan ang mga manggas para magbigay ng ilusyon ng pagiging matipuno at maluwag sa bandang bewang para ikubli ang mga bilbil. Ang pantalon ay maong na pinag-ipunan ng ilang buwan bago nabili. Sakat sa puwet at hindi masyadong hapit sa mga hitang matataba. Ang sapatos ay gawa sa goma at kulay itim. Akmang-akma ang kulay para sa okasyon. Nagprosesyon ng iba't ibang imahe ng kilikili sa mata ng aking isip habang nagmamaneho. Maputi, maitim, makapalang buhok, manipis ang buhok, mataba, payat, makinis, maaligasgas. Hindi ko napigil ang paninigas ng ari sa pag-iisip kung ano ang unang gagawin sa kilikili ni Choi. Aamuyin, didilaan, kakagatin, kikilitiin ng mga daliri. Namangha sa dumapong realisasyon kung ganito ang pakiramdam ng pakikipagharap sa kamatayan. Sino pa ang gugustuhing mabuhay? Sino man, kahit Kyautibel, ay hindi magdadalawang isip na itapon ang lahat para lamang malagutan ng hininga sa paglanghap sa ligayang dalisay, ang pinaka mabangong amoy sa buong mundo. Pagbukas pa lamang ng pinto ng kotse matapos itong iparada sa garahe sa isang malapit na mall, sinalubong na ako ng halo-halong amoy, kape, sabong panlaba, kaning bagong saing, amoy ng kamang hindi pa nahihigaan, hinubad na medyas, pawisang batok, hilaw na karne ng manok, bagong linis na semento sa talipapa, nilalangaw na bituka ng isda, munting bundok ng kusot na maalikabok na sulok, alak-alakang nilagyan ng pabango, buhok na hindi pa nalilinis ng 2 araw. Nilasap ko ang sarap na may kasamang hirap. Tumindi ng tumindi ang bagsik ng mga amoy nang tumawid ako sa kalsada na pagkuway nagsimulang umakyat sa hagdan ng istasyon na nalalatagan ng mga taong sasakay sa tren. Nakakalunod noong una, katumbas sa pagkagulat at paghahabol ng hininga dulot ng pagbuhos ng drum ng tubig sa muka habang himbing na himbing, katumbas ng damdaming sasaklot sa dibdib kapag nakasakay sa isang kalesa at nagsimulang magwala ang humihilang kabayo. Pilit kong pinigil ang unti-unting paggapang ng pagkalangong nagsisimula ng humila paibaba sa mga talukap ng mata, lalo na noong mahuli ng ilong ang pinakahahanap na halimuyak ng mainit na katawan ng mabuhok na kilikili. Parang paghihiwa-hiwalay sa isang bugkos ng sinulid na iba-iba ang kulay
at pamimili sa sinulid na kailangan, gusto at tinatangi. Natuntun ko ang amoy ni Choi. Nauna siyang dumating sa istasyon. Papel na bagong Xerox, damit na ikinukula, bawang na ginigisa, styrofoam na pinira-piraso, bibig ng batang sumususo pa sa ina, freezer na walang laman, natutulog na mantika sa nanlilimahid na garapon, isang tabi ang pula, asul, lila, berde, rosas, dilaw at periwinkle. Piliin ang itim. Itim ang kulay ng amoy ni Choi sa mga mata ng aking ilong. Hindi lamang dahil itim ang suot niya nang una kaming magkita at ito ang tumimo sa alaala ng pagsinghot, kundi dahil pansamantalang nagdidilim ang aking paningin, naglalaho ang ibang amoy sa tuwing sinasariwa ang halimuyak ng kanyang katawan, pinaghalo-halong pinitpit na sampagita, binanat na plastik, at bib ng isang taong batang lalaki. Nauulol ako sa amoy ni Choi. Pagkatapos pumito ng gwardyang nagbabantay sa plataporma, tumunog ang buzzer ng tren. Dali-dali kong sininop ang sukli at dinampot ang tiket bago nagtatakbo papunta sa turnstile. Hindi inalintana kahit umaalingaw-ngaw ang pagbabawal ng gwardyang malapit sa bilihan ng tiket. Ipinagsaksakan ko ang sarili sa dagat ng mga taong nasa bukana ng sumasarang bibig ng tren. May mga umaray, nagmura, sumigaw, nakiusap, binalya ko silang lahat. Sinundan ko ang landas sa hangin ng pinaka mabangong alingasaw. Hanggang sa pinakahuling putol ng katawan ng tren, amoy na amoy ko pa rin si Choi. Nakipagsiksikan ako hanggang sa dulo, pero wala siya. Pagdating sa Abad Santos, lumipat ako sa kasunod na putol. Lalong bumagsik ang amoy ni Choi. Nahihilo na ako. Dagdag na pahirap ang makipagsiksikan sa mga tao. Ginalugad ko uli ang putol ng tren hanggang sa dulo. Wala pa rin si Choi. Naghintay ako dumating ang tren sa Doroteo Jose bago lumipat muli sa kasunod na putol. Bahagyang nabawasan ang lakas ng amoy ni Choi. Nakaramdam ako ng kaunting panunumbalik ng lakas. Pero hindi ko maitatanggi ang pagkalangong idinulot ng naunang pagsinghot sa singaw ng kanyang katawan sa mga dinaanang istasyon. Kinailangan kong humawak sa maaasim na bakal para suportahan ang sarili habang sandaling tumigil sa paglangoy sa dagat ng mga tao. Karyedo, lumakas ulit ang amoy ni Choi. Tinangka kong pagtuunan ng pansin ang singaw ng babaeng nasa kaliwa. May alikabok na Manila paper, plastik na lalagyan na ng gasolina, bulak na ibinabad sa rabing alkohol. Pero mas malakas pa rin ang amoy ng pinitpit na sampagita, binanat na plastik at bib ng isang taong batang lalaki. Para akong isdang hindi makapagsara ng mata. Hindi ko mapigil ang sarili sa pag-amoy kay Choi. Kawangki ng bawat hugot ng hininga ang samyo ng nagbabadyang katapusan ng pag-iral. Pagdating sa Central Terminal, umayaw na ako. Bumaba ako ng tren. Nang makalapit sa hagdan, sumalampak sa mga baitang, sisinghap-singhap sa mapait na hangin ng lungsod.
Hindi ako nahirapan dahil may sakit na idinudulot ang bawat singhot sa napakabangong amoy ng katawan ni Choi. Nahirapan ako sa pag-inda ng napakatinding sarap. Tila lasing na kinakatalik ng kabiyak, gustong tumanggi. Pero mabigat sa isip ang responsibilidad ng pagpapaligaya sa mahal at hindi rin masawata ang sensasyong nararamdaman ng katawan. Naghintay ako ng ilang sandali. Inisip na mawawala rin ang amoy kapag nakalayo ng lubusan ang tren mula sa Central Terminal. Pero 3 tren na ang lumampas na natili pa rin ang amoy sa hangin. Higit na tumapang pa nga ang alingasaw sa kapaligiran. Tumayo ako at nag-umpisang bumaba ng hagdan. Hindi pa ako nakakalapit sa turnstile nang biglang umago sa ilong ang pinaka-halo-halong amoy ng pinitpit na sampagita, binanat na plastik at bib ng isang taong batang lalaki. Napalingon sa kanan at nakilala ang makakapal na kilay, matangos na ilong, makakapal na labi. Si Choi. Nakatitig siya sa akin. Hindi ko na maalala kung sino ang naunang manghablot sa aming dalawa. Natagpuan ko na lang ang sariling kayakap siya. 2 beses kong hinila pakanan ang kanyang lunti ang polo bago bumigay sa mahigpit na pagkakakapit sa mga botones. Isinuot ko sa ilalim ng kanyang mga braso ang mga kamay, pinaglaro doon ang mga daliri. Labas-masok sa mamawis-mawis na mga buhok. Tinilaan ko ang mabababaw na kanal sa pagitan ng mga umbok ng kanyang dibdib bago nagpatuloy sa kanang utong. Kinagat ko ng mariin ang kanan niyang utong. Narinig ko muna ang kanyang sigaw bago ito dinaig ng matining na tunog sa kaliwang tainga. Sinuntok ako ni Choi. Pagkuway, pinunit niya sa harapan ang aking kamiseta. Itinaas ang aking mga braso at isinubsob ang kanyang mukha sa kaliwa kong kilikili. Hinimod niya ang aking kilikili bago ako kinagat sa bilbil. Umiktad ang kanan kong tuhod. May narinig akong butong lumagatok. Nakita ko siyang sumadsad pahiga sa simento. Dinaluhong ko siya. Una ang dila, sinisid ko ang mga labi niyang nakabuka. Umaaray pa sa pagkakaumpog. Hinimas, linamutak at dinaklot naman niya ang aking puwit. Pinagdiin ni Choi ang aming mga katawan. Pinagkiskis ang paninigas ng aming mga kalamnan. Hinawakan ko ang kanyang ulo sa magkabilang gilid at muling iniumpog sa sahig. Umigkas ang kaliwa niyang siko diretso sa aking bibig. Inipon ko muna ang laway na nahaluan ng dugo bago buong lakas na dumura sa kanyang nakangiwing muka. Binambo niya ako sa batok at saka itinulak palayo. Napahiga ako sa sahig habang nakatingin sa biglang nagsayaw na kisame. Dinama ang isa-isang pagkahubad ng mga piraso ng damit. Bago kumubabaw, naghubot-hubad rin si Choi. At nagpatuloy kami sa sahig, nagpupuga ng halik, naghimura ng leeg, nagdilaan ng mga pisngi at tenga, naghimasan ng buhok, nagpisilan ng mga balikat. Banayad ang pagsalit sa pandinig ng hiyaw ng mga tao sa paligid. Malalabong abuhing anino sila sa gilid ng aking mga mata. Hindi ko sila pinakinggan at tiningnan. Wala akong pakialam. Hubad na ako sa kahihiyan. Tuluyang nagdilim ang aking paningin. Amoy na lamang ni Choi ang nasisinghot. Langong-lango. Nahihilo sa sarap. Nasusuka sa sobrang kabusugan. Nabibingi sa lakas ng tugtog. Pero hindi. Gusto ko pa. Akin si Choi. Wala na kaming mga saplot nang maisipan kong umakyat muli sa plataporma ng tren. Iniibig kita, sabi ko kay Choi.
Gusto kong sabay nating abutin ang rurok ng pag-iral at magkasamang harapin ang bango ng kamatayan. Nakangiti lang siyang sumunod. Hinabol kami ng hiyawan habang binabagtas ang hagdang bato paakyat. Tuluyan nang naglaho sa pandinig ang pagmumura ng mga takilyero, ang sigawan ng mga pasahero, ang pagsilbato ng mga gwardya nang makarating kami sa plataporma ng tren. Hindi ko napansin ang paglapit namin sa pulang linya. Hindi ko narinig ang dagundong ng pagtulay sa riles ng mga gulong na bakal. May humila sa dalawa kong braso. Pinilit kong pumiglas, pero hindi ako nagtagumpay. Gayon na lang ang aking palahaw nang makitang mag-isang tumapak sa hangin si Choi at sumalpok sa paparating na tren.